First of all, good day, Ma'am Agustin. We are the Group 3 and we are here to present to you yung napili natin topic, which is political and digital self. So before that, please allow us to introduce ourselves first. I am Fitzgerald B. Reyes. I am Jensen Talos. I'm Zaira Tayag. I'm Sabrina Dipsa. I'm Angelica Manuti. I'm Lojin Aguas. And again, we are the Group 3, so let's begin. Magandang araw, Pilipinas! Nagbabalik ang dekalidad at masamang balita sa buong Pampanga, ang Pampanga's Best Original News, na kung saan ang programang ito ay naglalayo maghatid ng mga dekalidad at dekalibreng balita sa buong Pampanga na makakatulong upang madagdagan ng inyong mga kaalaman. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng pagiging Pilipino, demokrasya at ang papel ng teknolohiya sa ating Salukuyan pong nagaganap sa City of San Fernando, Pampanga ang eleksyon halalan para sa City Mayor. Ang naglalaban po ay ang currently Mayor na si Vilna V. Galuwag at ang kanyang opponent na si Mylene Pineda Cayabyab. Ngayon, ating alamin ang balita at ang resulta ng mga kasalukuyang boto para sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng ating reporter na si Sabrina. Sabrina, pasok! magandang hapon. Music Studio. Na kung saan ay makikita ang mahabang pila ng mga ito ay narito ngayon si Mr. Jacob upang bigyang kasagutan kung ilan nga ba ang bilang ng mga botante. Magandang umaga. Ako nga pala si Jacob, election official. Narito ang kasalukuyang bilang ng mga botante ngayon. Para kay Mylene, meron tayong 10 million and 700,000 na boto sa kanya. At kay Vilma naman, meron tayong 11 million and 100,000 sa kanya. Ngayon, ating alamin ang kalagayan ng mga botante. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Oh, yeah, sure. Ano pong pangalan nyo? Ako si John Lester Basilio. Taga saan po kayo? Dito, sa Guagua. Ano pong nationality nyo? Ngayon, Pilipino na pero galing ako talaga sa Saudi. Kamusta naman po ang naging experience nyo sa halalan ngayon dito sa Pilipinas? Mabuti naman, napaka-organized at nakita ko kung gaano kalaga ang pagboto sa bawat Pilipino. Anyways, paano po kayo naging isang Filipino citizen and bakit nyo po naisipan dito tumira? Dumaan muna ako sa naturalized Filipino citizen at tumira dito ng 10 years. Gusto kasi yung values and rights nila dito. Lagi yung hospitality and close family ties nila. Kaya ko nagustuhan. Okay, maraming salamat po. Balik sa'yo, Fritz. Maraming salamat sa inyong ulat, Sabrina at Jensen. Talagang napakahalaga na pagkakaroon ng symbolic interaction tuwing eleksyon dahil dito nakikita ng mga tao ang kanilang mga representasyon bilang kanilang mga adhikain at mga pangarap. Bago tayo tumungo sa pangalawang balita, meron kaming naimbitahan ng mga mag-aaral ng Don Honorio Ventura State University upang magtanghal patungkol sa political self. Magandang araw, Pilipinas! Kami nga pala ay mga mag-aaral sa Don Honorio State University at kami ay magtatangkal ng isang tula. Ako nga pala si Zaira Tayag. Ako nga pala si Lojin Aguas. Ako nga pala si Angelica Manuti. Boses ng Karamihan. Isang boses para sa karamihan na naghahangad ng pagbabago. Sa bansang minamahal, isang puso'y nag-aalam. Sa bawat issue at suliranin, ako'y may panindigan. Para sa bayan kong sinilangan, aking boses ay patakalan. Hindi sapat ang salita, kailangan ng tumagal. Upang ang bayan ay umunlad, sama-sama natin gagawin. Sa bawat boto, sa bawat kilos, ang pagbabago ay magsisimula. Itaguyod ang tama, labanan ang mali, para sa isang bansang malaya. Sa bawat akbang
para sa isang kinabukasan na mapayapang pamumuhay. Muli, kami ang mag-aaral ng Don Honorio Ventura State University. Maraming salamat po. Tayo na tumungo sa pangalawang balita. Ating alamin ang ulat kay Sabrina. Magandang araw, Fritz Kim. Narito tayo ngayon sa barangay ng Bacolod upang alamin ang isang babaeng nagpakamatay dahil di nakayanan ang pressure sa social media. Ayon sa kanyang mga kaanak, hindi niya kinayanan ng pang-aabuso ng kanyang mga kaibigan kaya umantong sa pagpapakamatay. Narito ang kaanak ng namatay upang alamin kung ano ang tunay na nangyari. Maaari po ba naming malaman kung ano ang tunay na nangyari? Ang sanhi po ng pagkamatay ng aking kapatid ay dahil hindi niya po nakayanan ng pumubuli sa kanya ng mga kaibigan niya. Ang ayos-ayos po niya kahapon, napakamasaya at napakabait po ng kapatid ko. Kaya hindi ko po alam na darating sa gantong punto. Inaabuso na po pala siya sa social media. Maraming salamat po sa panayam. Ngayon naman ating alamin ang isang insidente na kung saan ang dalawang magkumwari nag-aaway na di umano dahil sa inggitan. Ngayon, ating alamin ang buong detalye. Narito ang dalawang magkumari upang makapanayam kung ano ang punot dulo ng kanilang alitan. Excuse me po, pwede po kayo Ewan po. Ba't tayo mo? Ano po ang naging punot dulo ng iyong Ito kasi alitan? sinisiraan ako sa Facebook. Bakit? Tama naman na. Totoo namang naglalaki ka. Pero- Galing lang naman sa panlalalaki mo yung iPhone 14 mo. Wow, pero hindi naman tama yung pag-post sa Facebook ah. Bakit? Yun yung gusto ko eh. Yun yung opinion ko. Bakit? Sinabi ko ba? Nakabili lang ako ng iPhone at saka pinost ko sa Facebook. Ano nang sinasabi mo? Bakit? Galing lang naman talaga sa panlalalaki yung iPhone 14 mo. At yun nga po ang naging punot dulo ng kanilang alitan. Maraming salamat sa ulat, Sabrina. Ngayon, para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng boundaries or rules sa social media, kami ay nag-imbita ng isang expert sa social media upang magbahagi sa atin ng mga tips at kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga ganitong pangyayari. Para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari tulad ng mga nasa balita, mayroon tayong sinusundang rules to follow. Ito yung mga stick to safer sites, guard your passwords, limit what you share. Remember that anything you put online or post in this site is there forever, even if you try to delete it. And do not be mean or embarrass people online. Always tell if you see strange or bad behavior online. And be choosy about your online friends. Lastly, be patient. Ito lang po ang kailangan natin sundan. Meron din tayong tinatawag na setting boundaries. Una, is this post or story are necessary? Second, is there a real benefit to this post? Is it funny, warm-hearted, teachable, or I am just making noise online without purpose? Third, have you resolved this issue? Issue being work at home should not be in public. Number 4, will this seem as funny in 5 or 10 or 15 years ago? Or is this post better suited for sharing with small group of family members? Or maybe not at all? Maraming salamat, sir. Muli, ito ang dekalidad at maasahang balita sa buong Pampanga ng Pampanga's Best Original News na kung saan ang programang ito ay naglalayong maghatid ng mga dekalidad at dekalibreng balita sa buong Pampanga. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po. Balik sa'yo, Fritz. Miss, pwede ko ba makuha number mo?